ang gluteus medius, ito po yung muscle that keeps us balanced. Kapag tumayo, one leg standing, di ba? Kasi kapag ito hindi activated yung gluteus medius, Nag-drop balance. Nag-drop to. Nag-drop kasi ito yung humihila eh. Ito yung humihila. So, Coach Louie, balik tayo dun sa usapan natin, di ba? Ngayon, magpapakita naman tayo ng mga exercises or yung ating movement prepping, movement preparation. Pakita natin sa kanila, paano ba tayo nag-prepare bago magbuhat? Ito yung movement preparation natin, which is divided into two, di ba? Yung sinabi natin kanina, about inhibition. Yung inhibition, yung pagtanggal ng mga kalawang, saka yung activation, yung mga paggising sa mga natutulog na muscles, di ba? So, simulan ko sa akin, sa principles ko, Coach Louie. Okay. Ano ba yung mga pinapagawa ko sa mga, usually sa mga kliyente ko? So, later, ikaw naman. So, diba, ikaw ang aking kliyente, di ba? So, most of the time, ang general population naman is, we are subjected to gravity, sabi nga. Yes. Hinihila tayo ng gravity. Kaya nga yung posture, pasama ng pasama. Pag hinihila tayo pababa di ba? So, yung kyphosis, di ba? Most of the time, ganito tayo manood. Pag nakahiga, may unan, doble, tatlo unan, di ba? Kaya ako, pinagpa-foam roll ko, Coach Louie. I always start with foam rolling. Unang-una, gusto ko, pahigayin sila sa foam roller. Tapos, yung hyperextension ng upper back. Okay. Yung upper trunk mobility, pinahihiga ko yan, Coach Louie. Tapos, pinag-extend ko. Kumbaga, ito yung opposite ng ating, dito ako sa kabila, para makita ko. Ito yung opposite actually, ng position, bad position na ginagawa natin. And most of the time, lagi tayong kyphotic, di ba? Dahil activities, computer, technology, kahit pagtulog, di ba? So, extend first. Actually, I feel good, Coach RG. Diba? Open yung chest ko, yung shoulder. Tama, di ba? So, yan ang purpose niyan. Saka especially yung balikat, di ba? Sabi mo nga, pag kyphotic na, internally rotated, nakagano'n. So, hindi mo na maitaas. Ngayon, on this stretch, matatanggal. So, pwede ka rin magmasahe ng upper back mo dyan. Like foam rolling, di ba? Yan ang tinatawag ng foam rolling. Upper back massage. Kasi ang massage po is very, effective as a loosening technique. Massage, di ba? Ikaw, usually, nagmamassage ka din, di ba? So, yan, as a physiotherapist, yan ang natutunan ko. Tsaka hindi lang, may fascia release technique. Ako I feel good Actually, it's better than warming up on the treadmill, sabi nila. You put blood on your muscles by foam rolling. So yan, ang una kong pinapagawa po, para magkaroon ng upper trunk. Diba sabi ko nga sa'yo, mobility. Thoracic spine is very, nawala na yung mobility. So after this, siguro, sorry, Coach RG, may dagdag ko lang, siguro yung breathing din, no? So bago nila i-open yung kamera, no? Inhale, and then you exhale as you open up. Yan, may kasamang breathing for relaxation. Tandaan nyo, oxygen relaxes the muscles. So, that's why you breathe. So, yan. Tapos, ano pa ba yung mga inhibition stretches na pwede kong pagawa? Siguro, Coach Louie, isa pang very important is yung hip flexor stretch. Kasi ang hip flexors are commonly very tight dahil lagi tayong nakaupo. Diba? Yung half kneeling stretch, Coach Louie. Yan. Kasi itong hip flexors po natin, very tight yan dahil lagi tayo nakaupo. Lagi nakabend yan. Yes. So, madali na tayong tumayo. Shortened na yan. So, stretching it is very important para ma-prevent natin yung mga lower back pain. Sinabi ko nga, kasi kapag tight yan, dito ka gagalaw Magko-compensate ka ngayon dito sa lower back. So, very important to stretch your hip flexors. So, long hip flexors ang tawag nila, di ba? Has to be long hip flexors. Isa yan sa mga stretches na ako medyo tight na feel ko, Coach RG. Talagang ang sarap ng pakiramdam. Especially, di ba? Kapag magle-legs ka or magde-deadlift ka, it's very important to stretch your hip flexors. Kasi kapag tight yan, dito ka gagalaw sa lower back, hindi sa hip. So, hip mobility is very important. Hindi po yan na po yung kaya nga ang tawag nila sa hip joint is the forgotten joint. Forgotten joints. Kasi hindi na natin ginagamit si Coach Louie. Imagine, tignan nyo kung nakikita man ako. Pag pupulot ka ng something sa ground, ganoon na. Dito na sa lower back. Yung bending, ang ginagamit mo. Hindi mo na ginagamit yung hip joint sa pagpulot. Hindi mo na ginagamit. It's the forgotten joint. Kasi nga, dahil ka na nakaupo
ito tight na siya. Tight na to. So, para upright ka, ito medyo tight yan, ganyan ka. Ganyan ka na maglakad, di ba? So, kaya nga din, Coach RG, long hip flexors. Yung pagbibend, sign of laziness din yan eh. Kasi you want always quick. Kung titingnan nyo yung 1-year-old, 2 years old, papulutin nyo ng isang bagay sa lupa, makikita nyo talagang hindi siya gumaganito. Gaganito lang yung bata. Ganda, di ba? Ganda ng galaw. Yung tamang pamamaraan. Kasi yan ang tinatawag na organic na galaw. Eh. Oo. Organic na galaw. Kumbaga, yan yung mga, dyan tayo nagsimula sa galaw na yan. Pero later on, nag-develop into a bad movement kasi nasa lifestyle. Okay, yan. Second Coach RD, matanong ko lang kung sa mga beginner, mga ilang reps or repetition? Siguro, ang tawag natin yun, deep lunge stretch. Deep lunge. So, it's a long hip flexors kahit na 15 pulse lang, pwede na yan. Repetition. Ganun, 15 pulse, yan. Yeah. Pwede mo rin i-stretch yung quadriceps muscles mo by pulling it. Yan, mga ganyan. Okay, very good. Quadriceps, kapag tight din yan, nagkakos ng knee pain. Kaya that's why I stretch that. And most of the time, sometimes, I foam roll it also. Coach Louie, pakita mo naman yung foam rolling ng madagdag ko lang, Coach RG, kasi pag nag-quad stretch ka, baka yung iba sa inyo, kasi mapapansin nyo, medyo flexible ako. Sa inyo, baka hindi nyo, huwag nyo pilitin. Huwag nyo pilitin. Pwede kayong maglagay ng block dyan, dito. Or kahit na puwan lang, ganyan. Stretch na rin yun. Tapos mag-deep lunge na lang kayo doon. Ganun lang. So, anyway, yung back to naman, mobility, isa ko pang gustong mobility exercise for Coach Louie, yung shin box. Shin box. Okay. Pakita ko lang muna, Coach RG, sa quads, no? Foam rolling ng quads, yan, to loosen your quadriceps. Important po na loosen yung quadriceps para hindi sumakit yung tuhod kapag gano'n. Totoo. Especially yung vastus lateralis, yung side. Ito. Yan, yung gilid. Kasi yung gilid, tight yan compared to sa VMO. VMO is deactivated. Yung vastus lateralis is hyperactivated or tight. So that's very important for prevention of knee injuries. Yan. Foam roll and stretch your quads. Ganun yan. Ganun lang ako yan. Ganyan ako mag-prepare for Louie. Tsaka yung importante lang sa akin is shoulder mobility para sa upper body. Pag nagpo-push and pull ako. And then hip mobility kapag nagle-legs ako. Pag nagle-legs. So yan. Okay, next Next is yung for hip mobility pa rin. Sarap ng pakiramdam, Shin box, Coach Louie. Shin box. Pakita natin yung shin box. 90 degrees. Yan. Ito po yung shin box, Coach Louie, dito ka ng konti para makita ka sa yan. 90 degrees dito. Wag mo siya. Yan. 90 degrees doon. Tapos, pwedeng ganyan. Pwede ka mag-stretch sideways. Ganyan. Yan. Okay, sideways. Kasi importante na open yung hips. Yung problema natin ngayon na ang hips natin is hindi na masyadong gumagalaw. Yan, shin box. Tapos pwede mong shift ka sa kabila kahit na stay there on mga around 30 seconds. Tapos 30 seconds din sa kabila. Ayan, sa kabila naman, 90 degrees. Don't forget that. Yan. Hip for hip mobility. Tapos, ano pa ba ang pwede natin gawin for stretches? Upper body naman Upper body naman. Coach Louie, yung pakita natin yung open book. Open book for thoracic spine mobility, side lying. Side lying tayo. Yan, ako ganyan ako mag-open book. Pati ito, bend mo na lang ng konti, 90 degree. Yan, pwedeng ganyan. Open book stretch. Kasi nawawala din sa atin yung thoracic spine mobility. Which is, yan, trunk rotation, nawawala sa atin. Dahil sa kakaupo natin, yan. Very important yan for upper body exercises. Bago kayo mag-upper body, mag-push. So, thoracic spine mobility, open book stretch or open book. So, ito po yung part ng inhibition, by the way. Short part lang po to. Ito lang po yung sa tingin namin, very important. Very important for yung ito, napaka-importante sa shoulder talaga, Coach RD. Shoulders, Coach Louie. Actually, ito pwede natin i-variate yan. From there, gawa ka ng circle. Circle, pag ganun. Yan, dito to there. To there. Yan, tsaka yun, di ba? Yan, it removes the fuzz dito sa area na to. Kumbaga, nawawala yung mga kalawang dyan sa area na yan, sa balik. Yung binabanggit ni Coach RG na fuzz yun yung sa technical term, scientific term, fascia. Yun, yung mga fascial. Ito po yung mga... Sapot ba? Oo.
Actually, yung fascia, yun yung structure, yung anatomy. Ito yung mga adhesions, tinatawag. Nagdikit-dikit. Oo, nagdikit-dikit. Nagdikit-dikit na fascia. Yeah. Yan. Very good, ha? Actually, I still prefer yung foam roller na ginawa natin kanina. Kasi talagang full extension yun. Full extension ng balikat, di ba? Yun. Pero yan, pwede yan. So yan ang share ko na inhibition exercises. So ikaw, meron ka bang pagagawa sa akin? Inhibition? Dadagdag ko lang yung slide through. Akong pasyente mo. Ako mag-demo naman. Yung pigeon stretch position. Pigeon. Pigeon. Yan, maganda yan. Actually, it's also hip mobility. Ganyan. Runner stretch. Yan. Yan ang aking... Yan. Tama. Tapos, very important for hip mobility. Tapos, ginagawa ko na rin siyang dynamic. Dynamic. Dynamic mobility. So, ganyan. Okay. Tapos, pwede mo na rin idagdag yung Coach RD. Babalik ka rito. So, may movement. May kasama movement. Tapos, kabila naman. Alternate. Okay, that's good. Pigeon. Tapos, sa upper naman, yung cat and camel stretch. Camel and cat, very important. Camel and cat. So, gano'n, camel and cat. So, cat. So, look straight first. And then, as you inhale, as you breathe out, Yan, tama. So, ano pa ba? Siguro, yun na. May dagdag ko lang, Coach RG, doon sa mga opener na ginawa mo. Halos parehas din lang. Ang ginagawa ko naman. Ayan, mga ganyan. Nakaganito. Tapos pwede mo namang ganyan. Ako nga, ginagawa ko to, Coach Louie, sa half kneeling stretch. Half kneeling stretch. Di ba ganun, di ba? Yan. The world's greatest stretch na tinatawag nila. Half kneeling stretch. Napakaganda nun. Kasi for trunk mobility na siya, for hip flexors pa at the same time, di ba? Yan, di ba? Dalawang stretch yan. Ano siya? Ini-stretch mo yung hip flexors, tapos ini-stretch mo pa yung thoracic spine. Yeah? Dalawang mobility exercise siya, di ba? So, Coach Louie, kung wala ka na madadagdag, move on tayo sa activation. Sige, activation tayo. Activations naman. Yung nga, pinag-usapan natin, Coach Louie, ano ba yung pinaka-deactivated muscle? Di ba? Glutes. So, pakita mo naman yung bridge, Coach Louie. So, to start, thrust na tinatawag. So, always, like you're feeling off your spine. So, hindi yung ganito. So, you slowly, yan, exactly. may articulation ng spine. Saka importante dyan yung squeeze na nararamdaman sa glutes, dapat focus on the glute muscle. Normal sa akin, Coach RG, pag ganito, beginner, pinapahold ko lang ng 30 seconds. Ayun. Tapos pag I don't feel anything, after 30 seconds, ipapulse mo ngayon, mamaya, mararamdaman nito yung glutes niya, activated na yun. Saka make sure po na yung activation is yung glutes, kasi most of the time, some people, hindi nila nararamdaman sa hamstring. Yes, totoo. Kailangan yung mind-muscle connection. Yeah, very important yun, Coach RG. Mind-muscle connection. So, very important. Ito po, hip thrust or bridges, hip bridge. Bago kayo mag-deadlift, bago kayo mag-squats, it's important to activate. So, tandaan nyo, una, inhibition. Hindi pwedeng pagpalitan na activation plus inhibition. Kasi, magbubuhat ka na loose yung muscles mo Kailangan gisingin mo na after mong pinatulog yung iba, inhibition, pinatulog mo yung mga hyperactive na mga bata. Ngayon, gigisingin mo naman yung mga tulog na bata, mga lazy na bata, yung mga tamad. Okay, which is glutes, okay? Ano pa bang ibang glute activation? Gluteus medius, Coach Louie, yung side. Itong side natin. Idagdag ko lang, Coach RG, normally after that, pinapa-stress ko na din. Pinapa-stress mo rin. Kasama. Medyo makaramdam. Sa part ng mobility, yan yung mga movement preparation. Okay. Ano pa bang glutes na activation na ginagawa mo, Coach Louie? Ako normally, yung bird dog. Ayan, perfect. Bird dog. Exactly, This is otherwise, kung sa start, hindi pa gaano kasi balance. This is all about balance also using your core. Parang core, ito po magandang activation for lower back pain. So, magkikickback ka na lang muna. Yan. Pwedeng ganyan lang. Just make sure ito po hindi gumagalaw dyan, itong lumbar spine. Ang paggalaw natin dito, move ka lang dito para nandun tayo sa camera. Okay, ang paggalaw dito is entirely sa hip joint lang. Ito lang, hip joint. Zero movement on lumbar spine. Wala pong movement dito na nangyayari. Ang nag-move itong hip joint. Tama. Very important. Very important. Kasi glute lang. Ayan, compensation to Ang tawag dyan. Ginagawa, di ba? Compensation yan yung... Sabi ko nga sa inyo, ang lumbar spine has to be a stable joint.
Yan, ang bird dog. Very important activation for before, what do you call this? Before movement, before the integration. Ito po yung mga warm-up namin. Ako naman, Coach Louie, isa pang pinakatamad na muscle. Gluteus medius. Gluteus medius. Ang gluteus medius is very important po kasi ang gluteus medius, ito po yung muscle that keeps us balanced. Kapag tumayo tayo ng isang one leg standing, di ba? Kasi kapag ito hindi activated yung gluteus medius, Lose your balance. Mag-drop to. Mag-drop kasi ito yung humihila eh. Ito yung humihila. Di ba? So, if you stand in one leg, pag hindi niya hinila yan, drop. Babagsak. So, ito yung very important balance muscle. So, ang ginagawa ko dito, Coach Louie, is kahit na simple abduction lang. Kung meron kang band na, mas maganda yung clamshell eh. Pero kung wala, abduction lang, pwede na. Yung mga iba, nilalagyan nila ng plank. So, hip abduction, side plank with hip abduction, di ba? Side plank, tapos hip abduction. Kasi ang pinaka-action ng gluteus medius is abduction. Abduction. Yan. Important yung nabanggit ni Coach RG. So pwede nyo na i-incorporate sa training nyo na nagsa-side plank kayo. Pwedeng ganito or this way. At the same time, you're working on your core or external obliques. Yan. Yes. So, gluteus medius, very, rin yan, Coach Louie, very lazy muscle. Lazy muscles. Kaya nga nawawala na most of the time ng balance yung ating mga, general population. Kasi inactive na yan eh. Diba? Or, kung one way to activate it also is just maintain your balance. Balance. In one leg, stand in one leg. Ganun, stand in one leg. Actually, Coach Ajay, yung madalas na pinapagawa ko sa mga kliyente. So, nagagulat sila pag standing one leg. Standing on one leg. Yung iba, nag-struggle, di ba? Wobble, di ba? Oo. Pero dapat, Coach Louie, para makita kasi. pero dapat, when you're engaging or training with your balance, don't do it like quick. You have to really engage your core, activate your glutes, and do it slowly. Yeah. Yung gluteus medius po, yan ang humihila rito para hindi mag-drop yung hips. So after that, sa akin, pag medyo challenging yung kliyente, I don't feel anything, bigla akong lalagyan ng kamay. Then it's become more tougher. Ako nga, Coach Louie, pinag-movement ko dito. Like extension, rotation. Advanced na talaga to, mahirap to. Abduction, Coach Louie. Abduction. Hip abduction. And diretso to, tapos hip abduction. Yan, ganyan, yan. Yan yung mga exercises for gluteus medius. So, yan, single leg deadlift or balance. Lahat po ng balance is all about maintaining, activating the gluteus medius and maximus. Yeah, I feel that, Coach RD, diba? talaga. So, at least kapag nagising na yan, Coach Louie, pwede ka na mag-deadlift na hindi ka worried na yung lower back mo magtatrabaho, di ba? So, kung papansinin nyo, yung ginawa namin, napakasimple, pero ito, sa ramdam ako na kaagad, pinagpawisan na ako. Di ba? By doing this inhibition and activation. Yung movement prepping, very important po yan if you want long-term fitness at saka to avoid injuries po. So ano pa ba, Coach Louie, ang ating mga ibang activations? May dadagdag ko din, Coach RG, activation, inhibition at the same time activation. Etong adductor. Adductor. Oo. Kasi very ignored muscle din isa rin yan. So pwede mong stretch yan. Ito yung frog stretch. Coach Louie is very important. The frog stretch ang tawag nyo, di ba? Ang sobrang important for the hips. Ito, for hip mobility. Kung ayaw nyo ng knee pain, knee injuries, or lower back injuries, ito gawin nyo. Lagi kong ginagawa ito, Coach Louie. Frog stretch. Saka ang sarap ng pakiramdam open, pag stretch yung adductor muscle. Especially for babae, women. Sa babae. Kasi ang mga babae, dominant ang adductors actually nila. Kasi di ba, sanay silang hindi katulad natin, buka-buka tayo. Pero yung mga babae, di ba, sanay silang tight yung adductor. Kaya tight yung adductors nila. So, tama, Coach Louie, maganda yan. Actually, that's part of inhibition. So, yan, tama. Dagdag natin sa inhibition. Yung ano rin, Coach RG, yung calves. Calves. Oo, ankle mobility yan. Miss natin pala kanina. So, ako, ang ginagawa ko naman sa mga kliyente, pwede yung calf stretch or yan, ankle mobility, very important. So, otherwise, you just do like this. Downward dog, di ba? Downward dog. Downward dog. So, yung downward dog sa yoga, ni-stretch ko yung ito. Itong angle na to, kailangan angle dyan eh. Yan, to increase the mobility of your ankle joint. Downward dog. Kaya magandang mobility practice po yung yoga eh. Di ba? Yoga, mobility. Inhibition yun. Mainly inhibition. Ito, inhibition to. Okay. Coach Louie, balik tayo sa activations.
Ano ba yung mga muscles na deactivated? Siguro body. magpakita tayo ng ng knee activation. Sige, magpapakita ako ng knee activation para hindi sumakit yung tuhod nyo kapag yung gusto nyo mag-squat right away. Pakita ko lang itong bench. Ito, okay, ang ating tinatawag na step up across. Maliit na bangko lang, step up across, gano'n. Knee activation because you're bending your knees, you're extending it, terminal extension. BMO, vastus medialis obliques. Yung terminal extension activates your BMO, vastus medialis obliques. Tsaka may konting glutes din to. Glutes din. Kaya maganda eh. Kaya ako magandang, ito yung lagi kong ginagamit na activation for knee and hips. So yun. Mapapakita ko rin kasi ako hindi ko gaano ginagawa to. Ang 10 per side, pwede na. So, ganon, tapos 1 dito. 1, 10 reps. Pwede rin ganyan. Wow. Diba? Sobrang ganda ng sa hips, saka sa tuhod. Sobrang gandang warm-up sa hips and tuhod. Gluteus medius, dyan. Ito, BMO, pagtayo. Diba? Tama, bago to Yan. Yan yung mga activation exercises. Ito, advanced na para sa akin kasi normally pinapagawa ko yung coach, yung curtsy. So yung cliente ko pinapagawa. Curtsy, yan. Yeah. Kasi, kaso medyo advanced din yan. Kung wash out sa tuhod. Sa tuhod. Ay, pero actually ito, ang yan, medyo mataas pa yung bangko na yan. Dapat kahit mas magaan mas mababa. Pwede. Pero ang ganda. Diba? Gandang activation yan. Complete from gluteus medius. Balance mo talaga dito. Nag-working Coach RG, engage yung core. So ito po yung mga exercises na that would prevent injuries before lifting weights. Kaya very important. Next time, magpapakita rin kami ng mga integration exercises, yung mga mismo lift na. Ito yung movement, it's all about movement preparation muna. Next video yon yung ating, diba? Siguro, Coach RG, madagdag ko din sa shoulder. Yan na, ang next topic yan ba? Okay, good. Okay. Ngayon, next activation natin, upper body naman. Ano bang i-activate mo pag magpo-push and pull ka? Diba? Ako yung sinabi na nabanggit natin kanina, rotator cuff, di ba? Rotator cuff. Ito, paano ka mag-activate ng rotator cuff? Kailangan natin ng mga bands siguro dyan. Bands. Siguro. That's why I'm a fan of bands eh. Pero ako, Coach RJ, bago ko ina-activate, nag-stretch din lang muna din ako. Yun, part pa rin ng inhibition yan, stretches. So, diba? pwede rin yung part ng mga inhibition, yan, pwedeng mag-hang in one hand. Yes. Hang ka lang, di ba? So, dito tayo sa activation ng rotator cuff. Okay? Bago tayo makita natin, Coach RJ, diba? Bago tayo mag-push and pull, ano ba yung rotator cuff muscles natin? Anong action niya? Ako, ginagawa ko. Abduction. External rotation sa internal rotation, di ba? Pero ang ginagawa ko, Coach Louie, yung parang face pulls, ganyan. Ganyan, paano kaya magbigay tayong, ikaw, Coach Louie, may alam ka ba na way na activation sa shoulders without using anything? Normally, band talaga, wala, Ako, band talaga eh. Mahirap pag walang Mahirap di ba? Pag walang So, siguro dumbbells, Coach RG. Dumbbells? Ay, kung dumbbells, ganun. I prefer this. Pag dito kasi wala namang resistance. Light siya, di ba? Extra light. So, ito, ang pinaka-gustong-gusto ko for shoulder health is this. External rotation. Ganun, towards. Yan. Ito, medyo ingat kayo dito. Dapat position 90 degrees, shoulder level. Ang objective mo dito is yung posture. Good posture. Chest out. Open your chest. Chest out. Yeah. External rotation. Very important kasi yun nga, lahat tayo internally rotated. Baligtad. Ito po sa RG, napaka-important. Pangontra din sa bad posture. Tsaka, yun nga, this is for shoulder health. For shoulder health. Yan. Kapag sa mga mga muscles, mga activation, lagi nyo dinadumihan, 15 reps pataas. Yan, bago kayo magbuhat, especially push and pull. Tapos, bago mag-push and pull, para hindi kayo magkaroon ng impingement syndrome. Coach RG, madagdag ko lang dito sa ginagawa natin. Kasi yung iba may mga tight shoulder at tight neck. Ibig sabihin, pag ginagawa nyo to at yung neck nyo ang nagte-take over, ibig sabihin na either na tight, nagko-compensation. So, make it light. Siguro, di ba? O lalapit ako. Kahit na the lightest band. Totoo. Band lang. Make sure na sa rotator cuff talaga to. Basta importante dyan, lagi kong instruction is, mind your posture, chest out. Okay.
parang ang pinaka-purpose nito is to open your chest. Yes. Open your chest, ganyan. Actually, Coach RG, kung very tight sila, kahit walang ano, Oh, pwede, by, diba? by doing this movement, gawin mo ng 15, Ay, talaga yung ano, wall. wall. Oh, di ba? Okay, oh, yan. Yan yung stand on the wall, mga kaibigan, ganyan. Stand on the wall, tapos yan, ganyan. Kung walang wall, kahit Siguro kung shoe dito ka, baka hindi ka makita. Coach RJ, Dito ka. I'm telling them, I'm telling you, kung walang wall, kahit ganito lang, Ay, ganyan lang, pwede lang. kuha ka ng 15, mararamdaman mo yung shoulder mo, magbo-burn na Talagang, agad. ang importante kasi to draw your shoulder Draw your backward. shoulder. Tama. Tapos Kaya nga ito, importante, Coach RJ, yung sinabi nyo na dapat you draw your shoulder and depress and retract. kasi ang mangyayari, nakaganito na, ang gagawin na, Baliktad nun eh. Baliktad yun eh. gano'n na kaagad. Hindi, dapat you draw your Depress and shoulder, retract, depress, at bago mo, Yan. Parang walang engagement, di ba? Walang Maluwag na engagement. maluwag, di ba? I think very important yung, Very important yung yan. Coach Louie, talikod ka sa akin. Diyan ka naman. Harap. Harap ka dyan. dito. Sa kabila. Okay, next, shoulder activation. Ito. Hold, press. Pataas, press. Ayan, press ha. Maganda rin So, kung warm up to bago mag-push ha. Ulit-ulit, Ito po Coach RJ, retract. Yeah, depress. press and retract, tapos shoulder press. Internal rotation press ang tawag dito. Kasi, hinihila ko dito, nire-resist mo yung internal rotation. Okay. So, ito yung maliit na muscle sa shoulder, subscapularis muscle. Kung Yeah, medyo activate. mahihirapan kayo, pwede namang Pwedeng pa isa-isa, ganyan. Isolation. Basta yung hila patalikod po. Patalikod at pababa, yung hila ng band. Downwards and backwards ang hila ng band. Ang hila po ng band is downwards and backwards. Yan. Sobrang ganda pong, ano yan, warm up para sa shoulders bago kayo mag-push and pull. ramdam ko yan, ha? Diba? Ganun So, lang pwede ginagawa. na, di ba? Ngayon, gising na sila. O, gising na pala yung mga tamad na bata. Okay. Diretso na tayo sa ano. Tsaka tulog na yung mga hyperactive. Okay. Ngayon, dun ka ngayon pwede na maganda. Alright. So, yun ang principle ng inhibition and activation. Inhibition is kabaliktaran ng activation. Yung mga hyperactivated na muscle, yung mga sobrang sikip na tight, loosen. Patulugin ng konti. Activation is yung mga sobrang tamad. Gisingin. Gisingin. O, yan po. May madalawin ka ba, Coach Louie, sa upper body activation? Wala naman lang siguro, Coach RJ. So, But just be careful sa mga pag ginagawa niyo yung movement. Kung wala kayong band, kahit Ay, may dagdag pala ako, nakalimutan ko. Any band or ano, yung shoulder, ano, yung pull apart, Coach Louie, yung gano'n. Di ba? Pull apart any band na... important din yan. Pull apart, yan. It's so important kahit sa bahay, bumili ka lang. Napaka-importante. Sobrang ito. ganda sa posture po. Yung yan. madalas, sa mga anak natin na lagi naka-computer ng ganito, kahit pag ganito Kesa, nila. di ba pinapalakas niyo po yung ano dyan, mga postural muscle sa likod. Pagkatapos yan, Coach RJ, from here, pwede na rin yung Shoulder circle. Shoulder Ang tawag circle, ko dyan, diba? shoulder circle. Tama, correct. Yeah. You're at the right point. Yan. Pwede mag 15 reps niyan and then kahit na 10 times na shoulder circles. mga kababayan, ha? Etong ginagawa ko, sinag-shoulder ako kahapon. Ito, 15 siguro, Ramdam mo pa rin. nag-burn na yung shoulder ko. Di ba? So, ito po yung mga ano natin, warm up natin for before lifting para hindi kayo tamaan ng mga injuries, mga shoulder impingement, lower back pain, knee pain, mga ganyan. Correct. So that's Siguro that's it magdadagdag ko lang, siguro Coach RJ, after ng activation, pwede nyo na rin yung konting stretch, di ba? Yeah, konti-konti stress pa rin. Just incorporate that stretching. Sa lahat ng mga movement na ano, impede, kailangan yung paluwagin. Paluwagin. Kaya nga movement preparation eh. Kailangan walang mga ano dyan, walang masikip na part, di ba? Loosen up. Yung pinaka-importante. Okay. So, may naisip ko pa ba kung Louie na activation or warm-up? Wala naman na So, tama. So, usually yun lang naman. Ako, gluteus medius max, VMO, tsaka shoulders, bago ka mag-lift, pwede na yun. Yung mga iba, corrective exercises na yan. Yung mga sa paa-paa, ibang topic na yan. Ibang topic. One time, ayan, pwede ako mag-share sa kanila, Coach Louie, ng mga therapy, rehab, yung mga ginagawa ko for corrective exercises. Kung baga, dahan-dahan, kinokorrect yung alignment. Next time, pwede na mag-share niya. Baka tinatanungin nila mga Coach RJ, gaano kadalas ko gagawin to?
Ang masasabi ko, para sa akin, Coach Archie, kahit gawin nyo everyday, every time na Same nag-workout answer. kayo, lagi kayong mag-mobilize. Same answer. Inhibition, activation. Same answer. Hindi pwedeng to jump straight right away to lifting weights po. Kung gusto nyo po ng talagang yung healthy joint, healthy muscles, walang injury, always prepare for a heavy, strenuous activity by doing all this. Siguro sa mga beginner, Coach RG, pwede natin ma-advise na matapos yung gawin to, tapos medyo napagod na kayo, pinagpawisan, pwede kayong mag-bike tour, mag-treadmill kayo. Post-workout ko na sa ginagawa. For beginners, di ba? Yan. Pwede naman. Oo. So yun, usually, yun na, pwede na yan. Next time, pwede na natin ipakita yung next part ng ating program, which is integration. Integration na ng mga exercises. So that's it. Paalam na muli tayo. Alright. Thanks so much, mga kabayan. Susunod. Opo.